Isang magandang hapon sa inyong lahat at eto na naman, Lunes na Lunes, mainit na Lunes. Pero napakaganda ng mga programa naman pagsalubong ng ating isang linggo na naman, Sir Buboy. Yan, oo nga. Kasi Lunes na Lunes talaga ang mga balita natin, ano? Hindi natin alam kung may bubusan natin sa init, Oo no? nga. Sa, Pero saan ka ba nag-concert, Sir Buboy? oo nga. Alam mo naman yung panahon ngayon. Nag-Engelbert yata to. Hindi naman. Alam mo naman ngayon, hindi natin maano yung kulay mo ng panahon, lalamig, iinit. Matutuyong ka ng pawis. Kaya pagtsagaan niyo muna ako sa araw na to. Alright, walang problema yan. Pero bago natin simulan, kagabi nagpasa ako ng ating balita sa Marikina. Ito ay patungkol sa mag-asawang nanakawan ng kanilang tauhan sa halagang 40, ito ba 40,000? buti sana kung 40,000. Pero kahit 40,000, malaki pa rin yan. 400,000 pesos. Uy, hindi maliit yun, ha? Para kitain mo sa isang taon, 2 taon mong bubunuin. Mahirap, ipunin. Oo, pero to be exact, ang sabi sa akin ng mag-asawa, 430,000. Hindi na talaga pati yung butal sinaman na sa pagtangay. Oo nga, nakakalungkot naman yung ganyang balita na nakakainit ng ulo dahil Oo. napakadali para sa kanya kuwain yung ganyang kahalagang pera. Mhm. At dahil sa nag-post nga kami no na sa kanila, ayan, nanakawan nga. Samot-saring opinion naman ang ating natanggap. At sigurado mababatikos rin tayo dahil naka-blur ang mukha ng ating suspect. Hinihinalaan nilang kumuha. At para madagdagan na lang natin ng detalye, Oo nga, alam mo, nakaantabay yung nakakaano lang, no, yung blurred. Pag binlurred mo, hindi kasi nila, hindi maintindihan, hindi naman nila, hindi ko sino nila lahat, hindi maintindihan, bakit nga ba naka-blur ngayon yung mga, kunwari may suspect, oo. di ba nagko-cover tayo sa DJMP na mismo yan, di Oo nga ba? eh. Kahit preso ay, Hindi ko alam kung ano yung pinoprotektahan dito, no? Ang dapat malinaw dito, kapag yung mga suspect, dapat para madaling madampot, di ba? mhm, Kasi paano makikilala yan? Mamaya katabi mo na lang, ito pala yung tao na yun, tama. di ba? Pero dahil sa ating Data Privacy Act, Oo nga. ay saklaw nito sa kooperasyon na rin at pinaigting no ni PNP, Philippine National Police rin ito na ipinakalat din sa mga lungsod ay kailangan nating sumunod na hindi pwedeng basta-basta ang magpo-post ng pagmumukha kahit meron na tayong CCTV, katibayan, not unless, yun, sabi naman nila, mamaya malalaman natin kasi nakaantabay naman si ma'am, no, at saka si sir, na may blotter na umano ito. Pero meron kasi tayong tinatawag na due process. Due process. As much as gustuhin man natin, pero sumunod po tayo sa batas Oo. dahil ang batas ay may pananagutan sa oras na hindi rin tayo sumunod. Sumunod. So, hindi ko na siguro patagalin kasi Oo, kasi kanina hindi pa pa nag-aantay nag-aantay yung yan. ating so ito po tatawagan po natin na Alam mo, via Messenger. malat talaga tayo, pero kailangan natin magbalita. Mhm. Mhm. So, ang tatawagan natin ay yung Ito. mag-asawa na nakausap ko kahapon. Ayan. Ma'am, Hello po. ayan, magandang hapon. So, Oh. itago na lang natin siya sa pangalang Ma'am She. Ma'am Shea. Okay. Ma'am Shea, magandang hapon po sa inyo, no? Alam ko pong hindi maganda ang nangyari sa inyo dahil bukod sa nawalan kayo, mahirap kumita ngayon sa Oo. panahon ngayon. So, ayun nga po, ma'am, no? Konting salaysay na lang, ma'am. Ano po ang nangyari? Sino po kaya itong ating pinaghahanap ngayon? Sige po, ma'am. Makikinig po kami. Si si Rendo Lacabo alias Rain, nakatira daw po siya sa Davao City. And meron daw po siyang tinitiran dito sa Caloocan bago siya pumunta dito sa amin. Nag-apply po sa akin ng houseboy. Ngayon po, kapag kinuha niya po yung loob namin,
Siyempre, magaling siya makisama, masipag, mabait, magalang. Pero mga ilang buwan po ilang buwan or linggo kasi tumagal lang siya sa amin ng 2 buwan mahigit eh. Mhm. Yun na po, naengganyo siya sa perang kinikita namin sa frozen. Nung pagkakuha niya nung bayad nung karne, kasi bundle-bundle po eh. Saka yung kinita namin sa parisan, sinama niya na rin po. Ayun, dala-dala na po niya nung tumakas siya sa amin. Ito kasi sila Mamay Parisan at Frozen, tama po ba? Yan ang business Opo. nila. 4 years na nilang negosyo ito. At Mm. itong Rain ay nagpasa po ng ID po, ma'am. Kung hindi po ako nagkakamali ay nung chinek nyo na ngayon, di nyo pa alam nung at first, tama po? Opo, hindi po alam na peki pala yung ID na IDs. po. Pag-scan po, anong lumalabas sa kanyang, ano pong pinasa niya po na government ID, ma'am? National ID po. National ID. Pag-scan po, anong lumalabas? Epson. 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 Naku. Palayaw niya. Yung pangalan po ng computer. Kung yung or printer, Ay, printer. Epson printer, yan ang lumalabas pag-scan yung ano, at too late Eh, kasi, Pero yes. ma'am, paano kaya nakuha yung loob niyo nito at o inaral, sa tingin niyo, inaral muna yung mga business niyo? Sa tingin niyo, ano po ba? 2 months. Kasi po, tuwing may mga gathering po kami, talaga pong, kami, yung tinuturing talaga namin kapamilya yung mga trabahador namin. Mm. Doon po siguro napag-isip-isip niya na madaling kunin yung loob namin, ganyan. Tapos pinag-aralan niya yung circle nung hanap buhay namin, kung paano kami kumikita ng pera, kung paano pumapasok sa amin yung pera, kung anong araw yung... Kasi madalas yan nagtatanong pag may order na bulk order sa akin, ma'am, kailan po ang pick up nito, ganyan. Wala po ba po? Mausisa. Mausisa. Wala po bang sumagi sa isip niyo na masyado kang nasa Kinutuban. masyadong maaga para magbigay kayo ng yung mga initial na technique kung paano pumapasok yung income niyo? Mahusay, no? Houseboy Di nakikita niya, in-house po at ito mama no, dun nyo pinapatulong sa inyo rin. Opo. Doon kasi Lahat po ng meron kami, lahat ng kinakain namin, lahat share namin sa kanila. At Nakuha loob. Po kami makitungo sa mga tao namin, hindi namin in-expect na yung kabaitan namin pagsasamantalahan ng ganyan. parang first time daw kasi parang ang nangyari, sinabi sa kahera na ako na. Una, yung po ba ang nangyari ma'am na ako na lang bahala Magandang loob siya, no? Yung pala, yun na dire-diretso Akala na na po kami nagmamalasakit. Oh. Yung pala, Pero, sa masamang plano. sa kakausisa ko may habit si Rain. Ano po ba ulit ang madalas niyang yung kanyang hobby? Tama po ba yung scatter po ba yung nabanggit niyo po sa akin? Opo, nag-i-scatter, nag-iinom, party goer siya. Lalaki po ba ito? Opo, bakla. O yun. May tanong lang po, ma'am, gaano kahirap ngayon ang pinagdadaanan nyo dahil hindi madali po yung perang nawala sa inyo? At ilang panahon nyo o ilang taon nyo pinag-isipan yan na makaipon ng ganyang pondo? Siyempre po, mahirap, pero wala na akong magagawa. Dadasal na lang po ako na maresolba lahat para hindi nagayahin ng iba. At saka, ma'am, nai-report na natin ito, ma'am, Tama? Opo, na-report na po sa police. At ang nag-aasikaso nito ay ang substation ng Concepcion 1. Opo. Anong sabi ng polis? Ayun nga po, ano po ang feedback po sa atin? Yung lang po, summary lang po ng feedback sa investigasyon? Wala pa po kaming basta update lang po.
So, Okay. anong inaasahan nyo? Dahil kahapon lang ba ito nangyari? Kailan ba? Namomroblema sila, sir, dahil kailangan nga nilang kahit papaano may lead, may kung saan pumunta, may makapagturo kung saan. Ang pinoproblema natin ay yung ating Data Privacy Act na Binlord. may proseso Oo. tayo na i-blur. Pero siguro kung Oh, ma'am, anong inaasahan nyo sa mga PNP natin, sa otoridad? Meron pa ba kayong idea o pwede nyo pa lumapit sa mas mataas na may nirekomenda po ba Oo. sa inyo, ma'am? Wala pa naman po. Pero po, gusto ko sana ngang hilingin na kung pwede ko siyang i-direkta ng krame kasi hindi natin alam kung pwedeng pumunta ng probinsya yung tao para magtago para maikalat nationwide yung Yung sa buong mukha, kapitan. sino, yung pagkakakilanlan. pero may picture po kayo niya. Meron po. Kasi may kaso na rin siya sa Davao eh. Yun. Bali, umuwi lang. Meron din po akong nakausap kanina na dating amo niya na meron nga rin daw pong mga natangay or nautangan yung tao na to na maliliit lang ang nahalaga. Pero ano na rin, Modus niya, issue na modus. rin po. Oo. Modus niya. Bago daw po Boy. umalis doon, may mga inutangan or may mga nakuwanan daw na pera doon sa mga katrabaho. Hindi nyo nakita sa Ngayon, itsura kung niya. hindi ko po aaksyonan, talagang kung saan lugar na lang siya pupunta, gagawin at gagawin na. Oh. Mhm. Kasi kami po, ako hindi ko pa nakikita in person yung mukha. Pero kayo mati-describe niya ba nasa mukha niya yung gagawa ng hindi maganda? Hindi mo siya makikitaan ng ano eh, kasi maayos yung appearance ng Pakikisama. pananamit. So, kapag salita, ini-English kami. Mm. Nag-i-English pa po. Opo, para siyang may aral. Para na hindi siyang may parang hindi aral. gagawa mo. Magaling magdala. So, ipapaintindi rin natin, no? Kasi marami talagang mga naging reaksyon at buti na ilalabas natin dito sa Road News na maintindihan na itong panawagan na ito pwedeng magsilbing aral kasi nga tinanggap nila, ma'am, na napakahalaga ng NBI clearance. Tama po ba, ma'am? Sinabi rin po ba ng sige po, kung may advice po kayo, lalo na sa mga naghahanap ng trabahante, ano po yun, ma'am? Mas maganda talaga na merong requirements, police clearance, NBI, or kung walang police clearance, kayo na mismo ang sagutin nyo na lang kung kaya nyo sagutin yung police clearance para lang maging safety. Mas safety rin yung pagtatrabaho sa inyo. Oo. Ma'am, nakita ko yung itsura. No? wala talaga sa mukha niya yung gagawa ng masama, pero mukhang professional po to, tingin ko. November last year nila tinanggap sa kanilang business. Inaral ng ilan ako, November ngayon. Sige po, ganito po. Total, na-file nyo po yan sa PNP. May blotter na, May yes, blotter. meron na. Subukan po natin ipasok sa Camp Karingal para mas lalo mapabilis ang proseso. Kung meron po kayong time para This week ba, matulungan Sir ko kayo or bibigay ko kay Ma'am Isa yung contact person sa Karingal para mapabilis mo ang proseso ng inyong problema. Panawagan, oo. Kasi hindi talaga biro. Ma'am, sakali man pong makita po ito, wala na po yung pera nyo. Ano pong gusto nating mangyari? Sa akin naman po, okay lang kahit hindi na maibalik dahil pag kikitain ko pa naman po yan eh. Papalitan niya ng nasa taas. May dahilan kung bakit nangyayari to. Ang gusto ko lang, matapos na yung pambibiktima ng tao na yan. Kasi hindi lang ako ang pwede biktimahin yan. Sapat ba sa inyo para makulong siya o ano? Kasi mga ganyan tao, sanay na Hindi titigil yan, Sir Buboy. May kakilala tayong ganyan. Kung putulan ng daliri, kulang pa eh. Kung pwede nga lang po
ibigay ang batas sa kamay ng tao eh. Bakit po hindi? Marami na pong humiling yan. Pero kasi kailangan natin siya ipagkatiwala sa mga Oo, mambabatas. opo. Ma'am, may singit ko lang kasi may ibang komento na paano nyo po nalaman na ito nga po ay tubong Davao? Ayon rin ba sa pagsaliksik ng ating kapulisan o may kakilala talaga siya na nakausap Oo nyo? nga, kaya yun yung nakuha yung Mhm. lead na galing sa Davao. Sa valid ID niya kasi nakalagay talaga kung anong address niya dun. Bali may mga tinawagan na rin po ako na contact person niya dun sa Facebook. Ano nga po, taga dun daw po talaga siya sa Davao. And Mhm. marami na raw pong ginawang ano dun. Kilala siya Kung bilang Rain din sa Davao? Hindi po, angkong. Angkong. Angkong sa Parang Davao. sa Chinese yun eh. Di ba may ganyang mga angkong? Davao. Basta yun po yung angkong, hindi ko lang alam, basta kung yung huli. Mm. Hindi ko kung ano. Davao City po pinag-uusapan natin. Del Sur, Del Norte. City po. North ba? Del Norte? Compostela. Compostela. Compostela Valley. Parang pamilyar sa akin. ang lugar Del na Sur. yun. Davao del Sur po, Compostela. Ayan. At kanina nga, nag-usap kami ni ma'am. Ang gagawin niya na lang, ay baka naman pamilyar dun sa mga nambabatikos, kakausapin niya na lang isa-isa kung baka nakita nila yung pagmumukha na yun. Oo. So, Okay. yan ang pwede nating maitulong kay ma'am. After nito, ano ko sa kanya, bibigay ko sa kanya yung contact person sa Karingal para mayroon po kayo malapitan pang iba na tulong. Yes po. At bago po tayo magtapos, ma'am, uli po ma'am, panawagan, nabanggit ko naman na Barangay Concepcion 1, at pasabi na lang ma'am na makipag-ugnayan na lang po sa inyo upang kung may nakakaalam at nakakakilala, ay i-dediretso na lang rin natin kay ma'am. Tama po. I think naman, hindi At kayo saka sa otoridad. hindi kayo magbibigay ng pabuya kasi nawalan na kayo ng Mhm. ng pera eh. Pakipagtulungan na lang po. Matulungin ang mga residente ng Marikina. It's such, naguguluhan lang sila kasi paano nga naman i-assist kung nakablur. Ito ay ito para maintindihan lang din bago natin, bago tayo magpaalam kay ma'am. Okay. Proteksyon po ng mag-asawa, kaya ito ay mas nais na tulad po nito na yung muka dahil para rin sa safety po nila. At ganun din, sabi ko nga po ay saklaw ng Data Privacy Act na huwag basa-basa maglalabas ng mga larawan. Yan po ay alinsunod sa batas. Kung po pwede lang, no, na may magagawa rin kami. Hindi na po namin yun gagawin at mag-e-effort po na hindi ipakita. Pero yan po ay sumusunod lang tayo sa tamang proseso. At ma'am, muli, panawagan na lang po. Rain, sana hindi ka nakukonsensya sa ginawa mo. Dahil sobrang bait namin sa inyo mag-asawa. Hindi ko akalain magagawa mo sa akin to. Sobrang nasaktan ako sa ginawa mo dahil parang na-disappoint ako na parang sobrang bait ko para gawin mo sa akin. Para niyo po ba Sana ng kapatid yata? Kung may natutira ka pang konsensya, pwede mo sa amin i-surrender yung perang kinuha mo, hindi ka na namin kakasuhan. Ang bait nyo naman. Parang kapatid yun ata to, ma'am. Tinuring nyo ata talagang parte Opo. ng pamilya. At saka nagsama pa kayo ng Pasko. New Year. Tuwing outing namin, lagi po namin sinasama yan. Wala po naiiwan. Sumasama pa po loob namin pag di sila sumasama. Dahil gusto ko sila, nakikita ko sila, lagi sila masaya. At muli, ma'am, yung contact number po kung saan po kayo pwedeng tawagan. Sa 0991-369-5610. Ayun, yan si Ma'am She. Ayan. So, ayan, naway, sana makatulong rin tayo yung sa Camp Karingal. Ifo-forward po namin yan sa inyo. At buti dinala ko rin dito kasi for sure po, gagawa po kami ng paraan para maka-assist.
Yan, thank you very much po, ma'am. Salamat po sa oras. Kanina pa nakaantabay si ma'am eh. So, Balitaan nyo rin po kami kung meron po kayong update sa... yes po. At Kasi susundan natin yan. ang Magdanakaw, bumabalik yan eh. Oo nga po. Magsusorry. Salamat po sir, ma'am. Ma'am, ayan po. Sige po, ma'am. Thank you po. Salamat po sa inyo. Thank you po. Yan, nakakalungkot. Nakakaawa yung Pag ano. ikaw, nag-sorry sa'yo. Hindi, ang Magdanakaw, kaya ako nasabi yun, ang Magdanakaw bumabalik yan. Hingi na sorry konti. Kaya nga. Kukuha ng loob eh. Parang Pero familiar nga kukuha ulit. Kukuha ulit yung ganun. familiar nga sa atin yan. Bigyan tayo. Ganyan. Akala Ah, ko Magdanakaw magsasolid ng million din. Hindi. Magsasoli ng konti, pero kukuha ulit. Solid of konti. Sobrang affected yung mga netizen. Nakukumpara tuloy sa flood control. Parang wala dahil nga doon sa blur pa yung nagbigay ng pahayag, blur din ang inaakusahan. Alam mo yung blur pa yung akusado. Hindi, meron pa nga comment yan eh. Maliit pa yan. Buti pa yung iba Magdanakaw, milyon. Oo. Pero hindi nakukulong. Pero ito, maniniwala ako makukulong to kasi ano eh, civilian eh. At saka, Di ba? pag hindi civilian, pag mga matataas na walang May proseso. nakukulong. May proseso. Oo, may proseso. Kaya dapat yung otoridad natin, lalo-lalo na sa mga ganyang issue, alam ko naman aktibo tayo. Wag naman, yung inano natin na, alam naman natin na ang Magdanakaw ay walang niya talaga yan. Kaya dapat yan, hinaharap sa mga taong bayan at taong bayan ang mag-ano dyan, magparusa. No? Kumastigo. Yung tawag. Masakit pakinggan, pero dapat yan ang ano. Kasi kawawa po yung mga taong naghahanap buhay ng tapat Mhm. para mabuhay lang ng tama. Ano masasabi mo dito, Sir Buboy? So, sobrang hirap ba ng buhay? Hindi. O nasa tao na talaga yan? Hindi sa hirap ng buhay yan eh. Sabi niya nga, di ba, nakuha yung loob. Lagi, addiction yan, addiction. Di ba? Lagi, nagsimula ka sa candy. Nakita mo dyan, di ka nagpaalam sa may-ari. Lagi mo nang kukuhanan. Lagi mo na Padami pa kukuhanin. ng padami. Kasi hindi ka naman sinisita. Tama. Yan. Ganyan. At saka mag-ingat po tayo. Ulitin po natin, mag-ingat sa pagtanggap ng mga trabahante. Alam po natin na malaking alwansa na, no, na Oo. may tagagawa na, pero kung ini-study lang pala yung negosyo mo at pero buti na lang, sabi ko kasi kila ma'am, buti po at yan lang, Hindi na wala nakit. nang nasaktan. Hindi na nakit. Oo. Hindi na hostage. So, Ganyan. totoo, maganda po yung hihingan po natin ng NBI clearance, ipapacheck kasi sabi ng Marikina PNP, papacheck rin doon. Kasi yun nga, may mga nagbigay, peking ID. Hindi, no? Epson, nung, Alam ko naku ba po. natitrace, alam ko sabi dyan, natitrace yung mga gumagawa ng faking ID. O di pwede pang ano yung sindikato nung gumagawa ng Pwede. yung fake na yan. May iskan yan kung saan ginawa eh. Malalaman yan. According Lilitaw to- yung QR. Kasi may Oo. QR siya eh. Epson ang lumabas. Epson, matitrace yan kung saan Saang Epson? pinrin dyan. Alright. Oo. Malalaman yan kung kasagot na yun. Baka mamaya, alam mo, sa totoo lang, mga ka-road news, ka-insider, yung mga yun yung ini-endorse ng kaibigan, gumagawa pa ng kawalang yan eh. Diba? Pero mas maganda, bukod sa in-endorse sa inyo ng kaibigan nyo, mag-background check din po kayo kung saan talaga ano. Tsaka huwag masyado maging malapit. May boundary po yung pagiging Oo, kung amo, no? mm, Minsan kasi iba kalapa, di nakakatuwa lalong kachikahan yan. So baka nakuha talaga yung loob ni Madam. Kaya, kaya dapat yung mga transgender, makipagtulungan po kayo kasi kabaro nyo yung tinuturing dito, baka madamay na naman yung karamihan sa inyo na hindi kayo pagkatiwalaan. Siyempre, masakit sa part ninyo na dahil kapwa ninyo. nagkaroon ng parang Baka kayo mismo. naka-categorize. Pero hindi naman lahat. Oo nga, Nasa pero- doon lang talaga sa tao na yon. Mm. Kung may nakakaalam dito kay Rain, Rain, alias Rain. Okay? Bibigyan naman natin yung si Ma'am para doon na lang po makipag-ugnayan, ano itsura, kung ano pa po yung mga technical details
na pwedeng maibigay. Yan. Sa amin ay makapaghatid ng balita at yun nga ay magbigay din ng warning no pagdating sa pagtanggap. Ulitin na natin ulit, pagtanggap ng trabahante, mag-check ng mga requirements kasi napaka-halaga po nun. Okay. So, sa Ano ba isa pa rin yung part na yun, yung wala pang nangyayari na kasambahay mo ba, pinapunta mo na sa barangay? wala nga parang diretso tanggap Utusan mo yung mo na mag-log siya Mhm. para maging siya, malaman na residente yung pinagtatrabahuhan niya sa Marikina. Oo. Para meron siyang track Pero record. nire-require ko ang NBI. Pero pag nagbigay na, hindi ko na rin para i-check pa na ito ba talaga ay see? So, malaking bagay ito lesson na Pero mas maganda yung ganun, no? Na, Mm. para may track record siya na talagang, siyempre, hindi lang sa'yo. Pati At dun saka sa mag-ano barangay. siya, magiging conscious siya. Ay, Oo, kasi nababarangay ako. wala pang ako nabalitaan ganun, ha? Saka tama naman yung sinasabi ni Sir Buboy Oo. na yung mga kasambahay natin, ilag natin sa barangay. Mm. Kumbaga, para magkaroon sila ng record doon sa barangay mismo. Mismo. Ilalapit natin sa mga kabarangay, natin, ha? Oo. Ganyan, oo. Ayan marami kayong natutunan ngayong Programa dito natin. sa isang balita na ito at sana nga ay hindi man maibalik ay matagpuan itong si Rain at sa lahat po na may mga ganitong modus magbago na po tayo. Yan, oo. May pag-good vibes ka daw na balita doon din sa part ng lugar ng Marikina. Meron. Oo. At nagkaroon nga tayo ng advance promotion. Ako po si Pa-festival ba to? Yes. At pabancheto, nabigyan nga ako ng pwesto. Humihingi ako ng pwesto nga dito So antabayan natin, very first time dito sa Binigyan ka ng Concepcion. pesto pero wala ka pang alam Nag-iisip pa ako ng Meron. piece. Ang Diyos, ang boss natin, merong ibibigay sa yan. Lumapit ka lang. Alright. Meron yan. May pwesto, pero bago natin pangunahan, Ano ko to? pakinggan muna natin itong ating good vibes sa Concepcion 1, Marikina City. Okay. ako po si SK Chairman Yuri Edelia ng Barangay Concepcion 1. Mhm. Magandang araw po sa inyong lahat sa buong Barangay Concepcion 1 at syempre sa buong Marikina. Ang Barangay Concepcion 1 po sa pamumuno po ng Sangguniang Kabataan, mag-organize kami ng kauna-unahang food bazaar o bancheto sa amin pong barangay. Makikita po ito sa Butihin Street sa Barangay Concepcion 1. I-search nyo lang po Iglesia Filipina Independiente Parish sa Concepcion sa Butihin Street. Meron po kaming 30 merchants. So, invite nyo po ang inyong mga pamilya, tropa, na pumunta po bukas at may fireworks display po at kumain po tayo ng marami at magpakabusog tayo bukas sa kauna-unahang bancheto ng Barangay Concepcion 1. Happy Fiesta rin po sa amin pong Barangay Concepcion 1. Salamat po. Magsustain bancheto namin bukas, February 17 hanggang Thursday po, February 19. So, invite ko po lahat, inyong mga kamag-anak, tropa, kaibigan, kapitbahay, nachismosa, lahat po para masaya tayong lahat. Mhm. Pati Alam- chismosa. Oo nga, pamilyar. Alam mo, Pwedeng pamilyar. pumunta. 3 days lang Pamilyar pala. sa akin talaga yan. 4 days. 4 days. Mula bukas. Ano yung food lang? Food lang kailangan. Yes po, pinagsiset up na nga ako ngayong gabi. Ayan. Sir Buboy, alam na natin. Alam na. Tulungan mo. Alam mo, pamilyar sa akin dyan. Naiisip ko rin kung saan ko siya na-meet Baka may dinalaw ka sa Concepcion 1, kaya pamilyar. Hindi, Marikina. Nag-cover ka siguro. Hmm. So Basta, si... Sino ba yung si Sir Yuri? Oo, siya ang kasalukuyang SK chair sa Barangay Concepcion 1 at tumakbo yan konsehal last elections. Pero alam mo yung programa niya na base sa kwento natin ngayon. Maganda. Oo. Marami siyang mga magagandang naging programs before. Simple lang kasi yan. Kapag may nakita kong magandang program niya, parang mas gusto niya lang na yung nagagawa niya. So, hindi yung para broadcast yung nagagawa niya. Pero malaking bagay kasi may mga ibang tao kasi resident, hindi naman nila alam. Okay? Yung halaga ng nakakapaghatid tayo ng balita, may mga iba na naandyan lang pala sa tabi, hindi nila alam kung pasok ba sila, yung requirements, pwede ba sila,
So, ihahatid natin lahat ng nagaganap sa Marikina at sa iba't ibang lugar upang malaman po ninyo. Malay nyo, malaking bagay pala na makakatulong sa pamilya. So, puntahan po natin at i-avail po natin ang mga programang yan dahil Dapat kasi deserve yung- natin na oo, magkaroon ng magagandang programa lalo hanap talaga. buhay, di ba, pagkakabuhayan. Alam mo, ano talaga, yung mga ganyan tao, dapat talaga yan ang nagsisilbing public servant. Mhm. Inuuna muna yung kapakanan ng iba, katulad yung sabi niyo sa senior citizen, Yes. yung basketball, Uy, may na- magandang pa-program rin siya, ha? talaga. Mhm. Kasi, alam mo yung mga kabataan, kesa malunok sa mga social media, Mhm. di ba? Maganda Gumawa may ng mga, wala ano, nang ganun masyado. Lahat ngayon talaga naka-phone, bibihira yung nag-i-sports. Ngayon, ngayon. yung mga SK na ganyan, ng mindset, na para mailigaw, sports na lang muna bago yan, di ba? Mhm. Tsaka yung, sana magkaroon din yung ibang namumuno na baguhin yung direksyon ng mga ibang Kabataan. kabataan dahil nawawala yung respeto sa magulang. Sana merong... Dahil yan minsan talagang sa napapanood Oh, eh. yun nga. Oh. Dahil wala tayong, ewan ko kung may parental guidance ang mga napapanood ngayon sa phone. Kung ano kasi yung nasuscroll, yun na rin talaga mismo yung makikita at Oo. mapapanood ng mga bata. Kaya nga, narinig ko nga kaninang umaga, mga 5 doon sa ibang Oo, network, maganda yung sinabi mo kanina. Sige. nawala. Alam mo yun na yung pag-blood ceremony, yung panatang makabayan, tsaka lupang hinirang. Noong panahon namin, 90s, Mm. hindi lang isang eskwelahan isang room. Hindi lang Como Section 1 ka. Ikaw lang at ikaw lagi ang Mm. tatayo sa gitna, sa stage para Mm. ako ang kartilya ng Katipunan. Bawat room po yan, ikot po yan. Para yung talagang republic natin, yung tinatawag dyan, yung lupang hinirang na yan, tsaka yung Mhm. pamamanata Tapos, ang tawag dyan, Sir Buboy, dati Panatang araw-araw makabayan. pa yan. Ah. Daily ang flag ceremony. Monday, Friday yon. Daily. Sabi daily. Bawal pa malate. Oo. Pag na-late ka, Araw-araw flag ceremony. Pagputok ng araw, nasa loob ka na ng room. 6 o'clock. Tama ba? Oo. Tapos buong araw ang pasok. Tsaka exercise. Uuwi ka 3 or 4 Para hindi or ka 5. antok to. Mm-mm. Exercise para hindi ka antok. So ngayon wala nang ganon, Sir Buboy, Hindi ko- sa pagkakaalam mo. Hindi ko na napasok yung eskwela namin dyan sa barangay Santa Lucia, no? Pero, I think, sana mabago. Yung Mm. ganyang tsaka yung mga nanilate, dapat hindi ni-standby sa labas. Kasi Okay. mas delikado yung ganyan. At tsaka nahihikayat ng mga ibang Mag-absent. Mag-cutting class na. tsaka doon na yung crimes. Oo. Minsan, kinikikilan, hold Mm-mm. up. Pag hindi ka nagbigay, sasaktan ka. Alam ko pag late, nagpo-commute Tama. sa loob Tama, ng Sir Buboy campus. dun. May Dapat tama sa Sir loob. Buboy. Mm-mm. Kung na-late ka sa loob, Mm-mm. magwalis ka, maglinis Oo. ka, magdampot ka ng basura. Yun naman ang dapat. punishment. Nasa labas sila ng gate, di ba? Oo. Maghintay ka, tatapusin yung isang isang subject, tapos saka ka papasukin, tatawagin yung magulang. Dapat na-late. Doon pa lang. Oo, doon pa lang. Tama yan. Oo. So yan yan ang mga kaganapan na antabayan at mas aantabayan pa sa Marikina dahil syempre kailangan natin ng mga magagandang programa at magagandang balita. Yun ang next na programa ni Yuri, ang ating sabihin ko na ba? O ipa-thrill muna natin Wala, kapag wala. basta Wala pa kasi tayong video na basta antabayan, merong isa pang pasabog o Oo. may aantabayan tayo mula sa Concepcion 1, okay, sa Marikina City. Pero for now, yun Bukas yung... ba start nun? Oo, Bukas? for now, yun yung pinopromote nga namin. Dahil isa rin akong residente ng Marikina, dumayo sa Concepcion 1, ang Wow. Bancheto. Proud to be Marikina talaga tong Syempre, katabi ko. syempre. Dapat So- ikaw Yung maging batcheto ano ba dahil may inuman? No, food. Puro food lang. Kasi alam mo, kami mga Marikenyo, pag may nabalitaan kasi kaming nagbukas ng pagkain, pinupuntahan namin. Parang siya, dayo. 4 na araw lang ba siya? 4 na araw lang dahil ito ay pag-celebrate ng fiesta. So may fireworks din ito. So, malamang 4 na bukas araw rin lang yan. kung bibigyan ka namin ng pwesto.
Ay, kung may pesto ka na, 4 days. pwede, no? Malaking bagay na. Pwede yun, bro. Diba? Mm. Okay, so yan. Yan ang ating Mm. balita sa Marikina City. Dako naman tayo sa kaninang umaga, sir. Naku, yung sa ano tayo, dito sa may Mandaluyong. Mandaluyong, Yes po. na kung saan pinagmalaki ng buting mayora na si Menchi. Menchi, no? Menchi Abalos, Abalos. ang kanyang education plan. Oo, tsaka napakaganda ng Tsaka kanyang yung budget. soka kanina. Oh, so ka. Sige nga. Oo. Yung State of the City Address, ito pakinggan natin ang short na interview. Maraming salamat po kay Mayor Menchi Abalos sa konting time na nailaan mo po sa amin na magpa-unlock ng interview. Okay. Kahit siguro gaano kalaki ang pagagawa ko, kulang at kulang pa rin eh. Di ba? Alam naman natin yung volume. Pero we make sure na dapat lahat ay ating pong masasikaso at alalayan. Kaya kahit kulang, alam ko kulang, kahit na po yung palakihin ko, kulang at kulang pa rin. Yan po. At sa educational po naman, kumusta po ang ating scholars, ilan po ang ating mga naging beneficiaries? Sa tingin nyo lang po. Actually, ang aming beneficiary, ang aming total student is 66,000. Lahat yan, kumpleto sa classroom, maayos, wala kaming mga second or third shift. Puro kami first shift lang. And at the same time, yung binibigay namin benepisyo sa lahat ng aming mga estudyante. From uniform, school supplies, bags, shoes, lahat yan. And even tablets sa aming mga estudyante. Ang amin lahat mga teachers naman, may libreng laptop, may additional yung kanilang allowance, dinoble namin, and at the same time may uniform. Kumbaga sa klase, papasok na lang sila. Wala nang problemahin ng mga magulang. Mayor, I think naman bawat lungsod ay may kanyang uniqueness, di ba? Nagkataon ng Mandaluyong, maliit lang. Isa kami sa pinakamaliit na lungsod sa buong Metro Manila, kaya siguro ang daling i-manage. Pero alam ko rin naman ang ibang mga lungsod ay talaga namang ginagawa rin nila ang kanilang best para sa kanilang mga nasasakupan. Yun, no, di ba? Yun. Dali mo yung mensahe na yun. Yes. Hindi Ang- siya, paano pa siya, no? Tawag yun, Humble. Di ba? Yes. Ang una nating tinanong kasi yung bed capacity ng hospital sa Mandaluyong. So, ang sabi niya, hanggat sa kaya niyang madagdagan, pero alam naman niya na hindi pa rin sasapat kahit dagdagan niya. Kasi ganun katindi ang pangangailangan ng programang medikal. Tsaka yung volume kasi Hindi natin makontrol. Oo. At saka, pero sabi niya, kung sakaling may ibang lungsod na gusto, bakit hindi? Oo, As oo. long as kayang i-accommodate ng ospital nila. Tapos yung pangalawang tinanong natin ay yung pagdating sa pag-aaral, education. So ilang scholars? 66, tama po ba? 1,000 na mga scholars ang natulungan ni Mayor Menchi Abalos sa Mandaluyong. Pero napansin ko, namangha ka talaga sa kanya. Ha? Namangha ako dahil sa revenue, no? Ang ganda ng first time ko kasing nag-attend ng kanyang city state of State of City Address SOCA. So first time ko nalaman yung kanilang revenue kasi bawat lungsod may mga revenue yan. So kung di ako nagkakamali, 300 billion. Billion po ang pinag-uusapan natin at kaakibat noon, syempre mahalaga din kung ito ang inyong revenue or ito ang inyong nalikom, saan napunta? Yan naman lagi ang mga tanong na natin ngayon. Saan napunta? So, Saka siya, hindi siya parang nangangatal ipaalam sa Oo. publiko. Talagang galing sa kanya na pinagmamalaki niya na merong revenue. ang daming mga sunod-sunod na mga programa na kanyang itinayo. Lalo na sa mga kabataan, yung one hot meal a day. Oo. Meron malaking bagay. si Mayor Abalos ng Mandaluyong na Break, po-provide 1 niya sa meal, lahat ng public schools, which is mahalaga yan sa bawat kabataan, bawat bata na magkaroon ng puno ang busog ang sigmura Tsaka para hindi sa gana sopas. mga Hindi lang pag-aaral. sopas, may rice yan. Siyempre, hot meal Oo, nga. diba? Tsaka marami siyang pati digitalization sa pag-aaral, tablet, laptop, tama ba? Cellphone, Cellphone. provided sa mga pampublikong
paaralan Tsaka yung sa disaster. buong Mandaluyong. Oh, yung Deserve disaster. ng palakpak yan. Oo. Okay. Diba yung disaster risk reduction na pinaiitin niya ngayon? Mhm. Diba? Para sa seguridad ng kanyang lungsod. Oo, 'di ba 'yun yung parang yun yung hindi pala parang yun yung binalita natin na Oo. ilang magkano ba yung ano noon? Umabot sa... Pero yung 300 na ano dyan, na cameras, ongoing na ngayon. Ay, may pinahabol si ano naalala ko. Rafi. In 20 years from now, yung mga wire down ng Meralco Hindi na nasa makikita. ilalim na. Di ba Yeah, parang ano, imo-modernize niya talaga ang Hindi na pagdating makikita na may kawad. cable electric wires, Oo, no? ano. Napakaganda tignan nun. Ilang taon? 20 years from now. Sa Davao pa, nagawa na nila. Yun lang. So, hindi talaga siya ganun. Pero malaga na kasama sa bahagi ng parang Maganda. modernization Alam mo, niya. siyempre sa programa, lalo yung maliit na lungsod, tapos alam natin yung lugar nila, bahain. Mhm. Napakahirap ilatag yung ganong programa. Talagang pinaplano yan. Oo. Kasi kung sa ilalim mo ilalagay, paano pag bumaha? Yun nga. Diba? Kaya naman, palakpakan naman dyan kay Mayor Avalos. Ayan. Ayan. Sa isang makabuluhan na soka kaninang umaga na ginanap sa Mandaluyong Technical School. College. Yan Oo. yung City State College nila. Meron pang isa eh. Meron pang- pero yan, Pero isa yon. yan talaga yung pinaka... Maganda ang Parang itsura. auditorium, di ba? Oo, napakaganda ng kudos, congratulations po sa City of Mandaluyong. Sana ipagpatuloy po ninyo ang magatid ng magagandang programa po para sa lahat ng residente ninyo. Oo, kapitbahay kasi niyan, San Juan at saka Makati. Alam niya, mabibigat din yung mga... Oo, Di ba? Siyempre, ang Mandaluyong. di rin papahuli. Ortigas, di ba? Nakita mo yung mga building. Yes. Kataasan. Makati, mataas din. City, sa Tsaka, San Juan. babalikan ko ulit. May naalala naman ako yung pa-housing niya. Di ba parang patapos na yung Patapos na housing yung project? building, oo. Ang lalaki ng building. So, hindi pa natin alam, no, kung ano ang process nito, kung may gustong tumira na residente sa housing na yan. Ito ba'y babayaran, mapapasa kanila habang narinig ko yun sa ibang mga officials before na Rent-own pinag-uusapan. Rent-own yun. Oo. Hmm. Na mababa. Mababa. So, sana magkaroon ng ibang ganong programa ang iba nating LGU para sa mga residente na nahihirapan. Mahirap nagbabayad ng upa, ha? Oo. Umuupa ka ba Ako? ng bahay? Umupa. Hindi, naranasan ko umupa. Nung isa pa lang anak ko. Pero hindi Tawa si... Iba kasi Natatawa. Iba kasi ibig sabihin ng upa sa Bisaya. Nagre-rent ka ba ng bahay? Yan, o. Ayusin natin. Natatawa si Sir Darwell. Hindi, mahirap talaga mag-budget niyan. Yung ganyang nangungupahan, bahay Oo. kuryente, tubig. Araw-araw pa. pagkain. Oo. Oh, surrender ka pa naman lahat ng sahod mo. Oo. Ayan. Yan. Alam mo ba, di ba, after natin magmandalo, yung umabot tayo sa isang coverage Yes po. dito sa sikat na Kamuning Pandesal Forum na kung saan Bigyan mo ako ng detalye dyan. At Oo, kami si ni Sir Rafi. Uy, batiin mo na Sir Rafi Rico. Ayan, Oo, batiin Sir daw Rafi. natin siya. ang ating Lagi niyo boss, tayo pinapanood. Oo nga. oo. Nahuli kami. Si Sige. Kong Irise, di ba? Mhm. Nagpahayag siya na nangangamba siya dito sa kasalukuyang gobyerno Mhm. dahil ito ay maraming kinasasangkutan ng anomalya. Okay. Di ba? Masyado malalim pero ang pangamba niya ang term na ginamit dito yung di ba maraming sinasampa sa kanyang kaso. Mhm. Ang para lang mabura ito baka maisipang i-extend ang kanilang posisyon. Si Pangulo ba to? Yan, oo. Ito panoorin po natin. At ang kinakatakot ko, baka mag-isip sila to extend themselves to perpetuate the power para hindi managot dito sa mga nangyayari. Sa tingin ko,
Alam niyo po, namamanipulate na yung kaba, yung pangamba na maulit yung mga pag-aabuso ng mga Duterte ng panahon nila. Yun ang naging sagabal para baliwalain na ng marami yung ginagawang kasalanan at pagnanakaw sa aming bayan. At tingin ko po ay may masamang epekto ito. Bakit? Makakasanayan po ito. At kung makakalusot ito, ano magiging exit plan ng Marcos administration after 2020? Whoever will be the president, hindi sila sigurado na hindi sila ipoprosecute. Hindi aalamin yung katotohanan ng pinagtatakpan niya. At ang kinakatakot ko, mag-isip sila na to extend themselves to perpetuate to power para hindi managot dito sa mga nangyayari. Kaya nga makikita nyo, payag na si Senate President Tito Soto ng pagpapalit ng konstitusyon. Di ba? Ayun nga, pag-usapan natin. Di ba? Nakakalungkot yung dahil sa yung pangamba niya na baka yung pananagutan. Yan na talaga yung parang naging haka-haka before pa eh. Lalo na yung pag-file ng impeachment, yung may tinanggap na impeachment, hindi tinanggap. Tapos, yun ay ang sabi-sabi ay para ma-immune ng isa pang taon ang ating nakaupong Pangulo. Pero pinakamahalaga ay ang public trust. Kasi 'di ba, yung grounds for impeachment iniisa-isa yun ng ating mga si Attorney Topacio. Oo. So pinaliwanag niya ano yung mga matitinding grounds of impeachment. Isa yun ng pinaka kino-consider ay betrayal of public Oo. trust. Sa tingin niyo ba, Sir Buboy, may betrayal ba ng public trust? Paano masasabi yun? Mismong Supreme Court, hindi nila sinang-ayunan yung desisyon. Mhm. Di ba? Tapos gumawa pa sila ng sarili nilang sa Kongreso. Nagbotohan sila. Oo. Ah, At saka yun nga, sabi nga ni Kong Irice na dapat ay ito ay mapag-aralan, masusing pag-aaral, wag lahat po may pinagtanungan ako nito na kung naalala ko si Sen Alan okay. Peter Cayetano. Sabi niya yang tatlo daw yan. Si Congress, si Senate, at si Supreme Court. Pero ang pinaka nangingibabaw pagdating sa ano ang rerespetuhin na final decision ay ang Korte Suprema. Korte Suprema talaga. So antayin natin at medyo magulo kasi Sir Boboy. Ano bang pagkaka... Alam mo kasi pag yung mga discussion, kailangan meron tayong meron talaga tayong taong dapat makausap na sa kanya siya magpapaliwanag kung ano yung nangyayari. Katulad si Attorney Topacio dapat ang isa natin ma-interview regarding dyan. Kasi sila ang nagsusulong. Hindi naman sila kumukontra, pero sila ang nagsusulong yung tamang batas. Kasi mataas din yung pagiging attorney niya eh. Tinanggap ba yung finail nilang Hindi. Okay. So, kaya nagsasanga-sanga, nagpapatong-patong at Oo. mas nagiging komplikado ang hindi ko rin masabi kung magulo ba ang administrasyon, may nagpapagulo ba sa kasalukuyang administrasyon. Kaya nga tayo bilang media, mamamayan, hindi tayo sasabay sa mga ibang media na nakikigulo na rin dyan. Although, siyempre, tinututukan nila yan ang ganyang istorya, di ba? Pero bilang media, hanggang doon lang tayo sa ating nangalaman. O tsaka sana naman, pinagdadasal naman ng bawat isa sa atin na magkaroon ng
Due process. Kung ito nga sa kaninang panawagan natin, pinapadaan sa isang matinding due process kahit ikaw ay akusado na. Sana pagdating naman din pa sa usaping politikal ay magkaroon din ng due process. Oo, due process talaga dapat. Lalo na ito nga, i-handle natin yung mga impeachment cases. Ito nga pangamba na kung sakaling ma-extend, ano ba kasi hindi ba dapat ma-extend? Marami. Oh, Oo. 'di ba? May kumbaga nangangamba bakit hindi ba siya dapat ma-extend at ito sa ating Senate. Kung ang iba nga, inaawat na ma-extend dahil sa nangyayari. Pero dapat meron pa rin talagang yung flood control kasi hindi na yata na pag-uusapan ngayon. So yun pala ang inaano mo. Yun ang Hindi, pinoproblema mo. Hindi bukod doon. Isinegue na naman sila sa ibang Sa ano, hindi pa natatapos eh. sa tingin mo, anong issue po ang pinag-segue dito, Sir Buboy? West Philippines eh. So yan ang sa tingin mo na Ayan. pinasok yan. Para- Wala na naman si flood control. Oo, yan. At merong mga na-involved na dapat hindi At saka ang daming nilang nagde-decide, no? Iba yung sa Senate, iba rin sa Congress, Oh, hindi may ICI. Yung tao kasi pinapatawag sa Senate, hindi pwedeng dumalo. Bakit? Ayaw payagan eh. Mismong taga-Senate yata yun. So Ayan sana lang, no para sa kapayapaan ng ating bansa at apektado na sobra ang ating mga mamamayan. Makikita nyo na yan sa mga pag magpa-survey siguro tayo, Oo. malalaman mo kung ano talagang sa loobin ng bawat isa. Oo. So, hangarin na lang na para yung peace of mind ng bawat mamamayang Pilipino makatulog na lang ng maayos, hindi yung may problema na sila sa bahay, poproblemahin pa nila yung nangyayari sa gobyerno, sa sistema na may bagong ganito. Minsan malalaman mo, dito ahensya naman na to, may corruption ding nangyari. Alam niyo, nakakalungkot. Kasi kung tayo re-resolve dyan Good sa vibes. kung re-resolve kasi tayo dyan sa Ano yan? Sir Buboy, good vibes naman tayo. May nangyari kasi kahapon. Ano kaya yan? Valentine's, di ba? At Oo. meron nag-concert ata. Play natin. Sige. Naku po. Sino yan? Naku po. Kabuhok ko lang yan, Naku. Okay. Ayan na. 3 minuto bago mag-alas 5 at meron tayong kasunod. Ayan. Si Atila. Commercial. Oo. Batiin mo yung boss natin. Oo, Sir Michael. Rosario. Rosario. Oo. MRR. Magandang hapon po sa inyo, bossing. At ito nga po at tuloy-tuloy lang po ang buhay. Oo. Paghahatid ng Tamang balita, informasyon. maganda man o hindi, tuloy-tuloy lamang po. Tamang informasyon, tamang pagbabalita, at tamang paghahatid. At saka salamat po Salamat sa pagbibigay po sa akin lagi ng isang oras, minsan lampas pa, upang mapag-usapan ang mga nangyayari sa ating lipunan, makabuluhan. At ito nga, yung mga residente, mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Yan, malaking bagay po sa amin yan na nahihingan. The fact na lang po na nalalapitan tayo at baka sakaling makatulong tayo. Yung pangako mo subukan nating ilapit Oo, sa oo. Camp Carina. Umasa po kayo sa Road News at sa ano ba yan? Philippine sa Insider Live. na makikipagtulungan po sa mga problema ng ating lipunan. Oo. At inuman mo na yan ng tsaa. Okay? Okay, hanggang sa muli po. Hanggang sa muli, maraming salamat po. MWF mula alas 3 hanggang alas 5. Pasok dyan sa mga time slot na yan. Maraming salamat po. Iza Aldana, nag-uulat at si Buboy Patriarca po. Philippine Insider News. Live.